Kanina po na-interview namin si, Kong Alvarez at ang dami ko namang, katanungan sa kanya, 'no. Pero siyempre iipitin ito. Alam na natin, pinagtutulungan na siya ng Senado, even nga si Jinggoy, umaasta na rin ngayon. Hindi ko rin maintindihan, eh. Alam niyo, wala pong sedisyon, ha? Hindi naman sila nagpaplano, nagsa-suggest po. Walang pinaplano, walang violence na ginagamit para dito na pataubin ang, administrasyong Marcos. Pero titingnan po nating mabuti. Ang punto niya kaninang sinasabi ay patungkol sa giyera. Kayo ba, aantayin pa ba natin kasi nababanggit saka daw tayo tutulungan ng Amerika 'pag may namatay na, ganyan-ganyan. Kayo ba, sang-ayon kayo dito sa giyera-giyera na ito? Wala tayong kalaban-laban diyan, tatandaan niyo po. Kailangan pa bang may mamatay bago tayo gagalaw? Yun lang naman ang tanong ko, wala po akong ibig sabihin, hindi po ako nagpaplano at malamang yun din ang ibig sabihin ni Kong Alvarez. Dapat manindigan ng AFP. And in my opinion, I strongly agree na hindi po 'yan sedition. Kasi ang punto, saka pa tayo kikilos 'pag may giyera na. Saka pa tayo kikilos kung may namatay na. Bakit hindi niyo ba ayusin 'yan ng diplomasya? Ano, bakit niyo hinahati ang Pilipino? Ang ganda po ng sinabi. Bakit niyo hinahati ang Pilipino dahil diyan sa pagkabanggit niyo ng banggit sa media, even vloggers, binanggit po ito ni Senator, Villanueva. Even vloggers, tigil-tigilan niyo na po yang sinasabing secret deal. Huwag niyo na pong gatasan 'yan. Hindi po binibiro ang giyera. Kayong nasa administrasyon, gawan niyo ng paraan ng maayos yang problema na 'yan sa magandang paraan. Hindi po giyera. Yan po ang dapat isigaw ng bawat isa. Alam mo, it's about time. Ito, sa mga nanonood, ilagay niyo ayaw namin ng giyera. Ayusin niyo yan sa diplomasya. Tapang-tapangan tayo, eh. Yan ang problema sa atin. Ito, hindi tayo nagpaplano ulit ng sedition, pero magsalita kayo. Ang ganda no, sinabi ni Senator Pimentel, dapat tama, hindi na dapat, sinabi kasi ni Senator Pimentel, wag nang idamay ni Kong Alvarez ang AFP. Pero on the other side, may punto po na dapat irespeto rin yung freedom of speech. Magsalita po kayo. Isigaw ninyo, ayaw namin ng giyera. Ayusin nyo yan sa diplomasya. Hindi tayo kasama sa away ng Amerika at China. Nadadamay lang tayo, eh. Hindi po pwedeng hindi kayo magsasalita. Pagka hindi kayo nagsalita, lagot tayo. Alam mo kasi, obviously ginagatasan nila 'tong pagkakamali ni Senator ay ni Roque, ni Attorney Roque, na ipinaliwanag naman niya ng maayos. Pero ginagatasan pa, eh. Hindi ko maintindihan. Huwag niyo pong paghiwalayin ang Pilipino dahil diyan sa lintik na kaka-discuss ninyo niyang secret agreement, gentleman's agreement. Huwag niyo po kaming pagbiyak-biyakin. Sabi nga, pati Kamara, pati Senado, nabibiyak na dyan kasasawsaw dyan sa lintik na usapin ng secret agreement. Wala pong secret agreement. Kaya namang gumalaw ni Marcos ng mag-isa. Kaya anong agreement ang usapan before? Wala namang kontrata. Ikaw na, Marcos, ang gumalaw. Hindi mo na kailangan banggit-banggitin pa yung agreement na yan. Di, kung ayaw mo ng agreement, kung ano man yan, di wag. Hinahati nyo lang kaming mga Pilipino, eh. Di ba?
Huwag niyo kaming hatiin. Yan ang sigaw niyo, huwag niyo kaming hatiing Pilipino. At ayaw namin ng giyera. Marcos, you can do better than that. Daanin niyo sa diplomasya. Then shut up. Shut up. Nahahati kami, kababanggit nyo, yung lintik na secret gentleman's agreement na yan. Isigaw nyo po yun, ha? Kasi hindi na biro tong gera-gera na to. Hindi ko alam kung ano tong napasok natin eh. O sabi dito, walang secret agreement, malinaw sinagot na yan. O kaya nga, walang secret agreement, ginagatasan naman itong mga ito. Maganda yung punto na sinabi ni Senator Villanueva. Pati vloggers, pati politiko, senado, sausaw. Kanya-kanyang opinion, naging expert bigla sa politika, biglang naging expert sa politika, biglang naging geopolitics, naging issue dyan sa expert sa WPS na yan. Kalmado po ako. Pero hindi natin pwede biruin yan. Sana lang panawagan ko sa administrasyon, sa mga senador, sa Kamara, itigil nyo na po yung panggagatas nyo sa topic, sa content. Hinahati nyo lang kaming mga Pilipino. Gawin nyo trabaho ninyo. Tigil nyo na yung secret agreement. Kababanggit. Kaya kita mo, anong ginagawa ng mga vloggers nila? Sige rin ang banggit. Paano yung leader nila ganun? Follow the leader eh. Pare-parehas, bugok ang mga animal. Tama naman eh. Ang simple nito sinasabi ni TDL. Kung sakaling merong kahit anong agreement between two presidents, sino ba ang presidente ngayon? Correct! Alam mo yung babanggitin yung secret agreement, it shows your weakness. It shows you are weak. Ikaw presidente eh. Kahit anong usapan nyo, ako na presidente. It is my time. And you cannot do that on my watch. Then just do it. Banggit ka pa ng banggit, tapos wala ka namang ginagawa. It shows you're weak. Di ba? Paano yung banggit? Ano kaya yun? So please, kahit ano man ang opisina mo, be a leader. Kung senador ka, congressman ka, be a leader. Gawin nyo na lang kung ano yung dapat nyong gawin. Huwag nyo nang sisihin yung nakaraang administrasyon nang hindi kayo ginagaya ng mga vloggers, nang hindi nahahati ang Pilipino. Just do your job. Be strong. O mga weak. Mga mangga. Mga mangga talaga oh. Ultimo, doon sa hindi nila kayang solusyon ng problema, mangga pa rin. Ano mangga? Manggagamit pa rin. Kasalanan na naman ng Duterte. Up to this day, mga animal, mangga pa rin kayo. Pati problema nyo, pati baho ninyo, pati hindi nyo magampan ng trabaho. Kaya nyo binabanggit yung lintik na secret agreement na yan dahil mangga kayo. Ginagamit nyo ang Duterte. Inililigaw ninyo. Bakit? Inutil kayo, hindi nyo maayos eh. May problema kayo sa inyong di, kung masabi kanina sa SMN ay pangit naman, tira ako ng tira doon eh. Ako na lang magdadaldal. Di ba? Meron kayong dapat patunayan. Tawag ng tao, drug test. Ano sigaw nyo? Secret agreement, pambihira naman.
hanggang to the huli, hanggang to the very last na hindi niyo magampanan sa bansang Pilipinas, gagamitin niyo pa rin ang Duterte. Anong kawikan 'yan? Ay, sabi dito, mga inutil na congressman at ibang senador, puro mga inutil, diyan na yupak. Ay naku. Stop, please lang. Stop using the Dutertes. Kung hindi niyo magampanan ng maayos yung trabaho ninyo, huwag niyong gamitin ang Duterte sa kapalpakan ninyo, sa kabobohan ninyo, at sa kahinaan ninyo.